Kaya pawang pakunwari, palabas lang. Ha? Hindi sinabi, inutos ng Panginoon na saktan mo yung katawan mo. Dahilan kahit kaano saktan mo yung katawan mo, walang kabulan. Dahilan hindi pinag-utos ng Diyos yan. Ipinag-utos ng Satanas o Diablo yan. Ha? Pinapagaan nga ng Panginoon ang dalahin mo eh. Ha? Sa pagsunod sa kanyang yapak eh. Ngayon sasabihin mo, minsan na siyang nagbata para sa'yo. Lahat ng kasalanan mo, binata na niya. Babatahin mo rin. Napakunwari. Kaya kita nyo kapatid, kaibang-kaiba ang dalang aral ng mga ito. Kaya, tignan nyo kapatid, lahat ba ng tao sumunod sa ating Panginoon Kristo? Nang sa magagamot sila, tignan nyo. Ating basahin mga minamahal dito po sa Juan, Kapitulo 10, talatang 4-5 hanggang 16 o 16. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ito kapatid, inihamping ang tao sa mga tupa. Tanaw, walang iniwan sa isang kawat o pastulan na ang mga tupa sumusunod sa kanya, pero nangunguna siya dahil siya pastol eh. Diba? Nangunguna siya. Nakikilala nila ang tinig. Ay yung iba, ito, at sa iba'y hindi magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi na nakikilala ang tinig na mga iba. Ito mo kapatid, ano gagawin dito? Susunod ba? Hindi, tatakas niya. Dahil hindi nila nakikinig kung nakikilala ang tinig. Dahil ito kapatid, ang pamamaraan ng panggagamot. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pasto. Kita nyo kapatid? May mga nauna na nang siya'y narito sa lupa ng isuko, maraming sumampalataya ang sisusunod ang mga ito. At sinabi ng ating Panginoon Kristo, may mga ibang tupa pa na sa kulungan ito kinakailangan din na niya upang sa kulungan, upang magiging isang kawan at isang pastor. Itong pananampalataya natin kapatid, iisang pastor lang, isang tagapamahalang. Sila sabi niyong tagapamahalang inyong kapatid, kawang gawa lang, walang iniwan na kami ang ikanga maggagawa yung gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga walang taong pangalan ang pag-aari na kundi tayo pag-aari na lang. Na dito, tignan nyo ang layunin ng isang kawan. O ibig sabihin, iisang iglesia kapatid na may nag-iisang pasto. May nag-iisang pasto. Sa pananampalataya, sa pangalan ng pananampalataya. Sino yung isang kawan na yan? Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Isus. Iglesia na Diyos ng ulo ay Kristo Isus. Ito lang. Dahil na lang ito katapat dati. Pangalan ng Diyos ata ng pastor niya na nangunguna sa kanila. Di ba? Yung mga iba naman, puro Kristo. Pastor na lang, pero sinong nagmamayari sa kanila? Si Kristo rin. Pastor na eh. Walang nagmamayari. Pag-aari ka ng Diyos, di ba? Hindi mo sabihin pag-aari ka ni Kristo. Hindi mo sasabihin anak ka ni Kristo. Kapatid ka ni Kristo eh. Sasabihin mo, pag iglesia ni Kristo, di anak ni Kristo, di ba? Kapatid ni Kristo ang mga tao. Nang magmamayari, kahit ang ating Panginoon Kristo, kahit tayo, Diyos, kaya iglesia ng Diyos kay Kristo. Na yan kapatid, ang layon sa pamamaraan ng Panginoon. Narito kapatid, ating basahin. Dito po sa 17:21 ng Juan pa rin. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sayo, na sila na may sumaatin. Na sila na may sumaatin. Ang niloob ng Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, lahat ng tao maging isa.
Ha? Sa pananampalataya, iisa lang. Upang ang lahat maging sumasa kanila. Hindi lang kay Kristo. Hindi lang sa Diyos. Sumasa kanila. Kita mo kapatid, nangyari ba? Hindi. Iba-ibang pananampalataya eh. Ha? Pero wala kang maririnig kundi pawang katotohanan na ang pananampalataya niya. Sino ang nakakakilala ng tinig? At sumunod. Tayo kapatid, sumunod tayo. Dahil yung pastor nila, pawang kasinungalingan, hindi tunay na Kristo yan. Kundali, antikristo o bulaang Kristo yan. Sinundan nila. Dahil yung tunay na Kristo, sila'y nagsitaka. Kapatid, hindi nakilala ang tinig ng tunay na Kristo, pero yung bulaang Kristo o antikristo, yun ang kanilang sinampalataya. Kaya dito, ano man ang mangyayari, kapatid? Ano man ang mangyayari? Sabi, nautos ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro, magpakababa tayo sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Amang Diyos. At ating ipagkatiwala ang lahat ng ating kabalisahan. Dahilan, tayo'y kanya pinakaiingatan. Kita mo kapatid, ha? Hindi lahat pinang-iingatan ng yung nangagpapakababa na kanya. Itinalagang takto ang ating Kristo. Yun. Lalong higit itong pagyayari na sa atin nadarama tayo. Diba? Marami ang nagagala. Tatapwat, mas marami yata yung hindi nagagala. Nung pirmahan yung framework agreement ng Bangsamoro, diba? Anong kinausap nila doon? Moro Islamic Liberation Front, diba? Isang grupo lang yan. Isa ay Muslim, napakarami, diba? Moro National Liberation Front, diba? MILF yung kinausap. Yung MNLF, hindi napasama. Yung Bangsamoro, yung BFF, yung mga Abu Sayyaf, paano magkakasundo-sundo yan? Diba? Napakagandang layunin ng kapamahalaan. Kapayapaan. Diba? Pero anong sabi ng Normis Gary na siyang chairman ng MNLF? Ano na tawag dito? Moro National Liberation Front. Baka yung Bangsamoro agreement na yan ay magiging sandipan ng gulo. Sabi nung yung mga nagbibiba, kukunti lang. Yung pinakita ng TV sa Mindanao, dito sa Maynila, sa kaya karating po, wala mang milyon eh. Kaya Muslim, napakarami kapatid. Maganda ang layunin. Dapat ba? Tignan nyo to kapatid. Ang kaya nga't yung kabalisan natin, ipagkatiwala natin ang Panginoon. Dahil tayo ang nakakalam ng mga pangyayari sa araw ng bukas na hindi pa nakikita. Dapat ba? Meron na tayong kalaman. Narito kapatid, aking babasahin sa inyo. Sulat ni Apostol Pablo kung bakit sinabi niya na magpakababa tayo sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Amang Diyos na atin pong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng kabalisan natin dahilan iniingatan at minamahal tayo. Ito po sa 5:3 ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan kung magkagayon, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makatatanan sa anumang paraan. Kita nyo kapatid, sasabihin ng tao, kapayapaan, katiwasayan nila. Magdarating pagkawasak. Hindi kapayapaan ng sanglibutan ang sumasabi. Kailan tayo iniwanan ng kapayapaan? Ang kapayapaan, iniwan ng ating Panginoon Kristo sa atin na hindi kagaya ng kapayapaan dito sa sanglibutan. Kaya napakapalad natin kapatid. Ibang kapayapaan ang sumasa sambayan ng Diyos na gaya itong kapayapaan. Gaano man na nilayo ng taong kapayapaan, hindi sila makakarating. Kundi ang kapayapaan may pagkakaloob ng Ama at katiwasayan. Kaya, kapatid, ang kawan ng Diyos, iglesia ng Diyos,